Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Karandang at shoutout kay Nick De Pudwa. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Dalawang figure sa kalagitnaan ng hangin ang nawala. Alam ni Han Sanchen na ito ang pinakamaigting na sandali ng pag-atake at pagtatanggol, kaya pinili pa rin niyang umakyat ng mabilis mula sa lupa sa ilalim ng napakalaking impact, upang mabilis na iangat ang kanyang mga mata upang pagmasdan ang sitwasyon ng kaaway. Nabigla pa rin siya na mabilis na nawala ang dalawang tao, ngunit wala pa rin silang pag-asa. Sa oras na ito, biglang narinig ni Aaron ang isang bahagyang tunog. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niyang isang patak lang ng tubig ang bumabagsak sa lupa mula sa itaas ng bulwagan. Naisip lang ni Aaron ang isang tono, ngunit biglang naging asol ang kanyang mukha. Bigla siyang natauhan sa sumunod na segundo, bigla na lang niyang gustong bumangon, ngunit halos sa sandaling kagalon niya pa lang, ang maliit na patak ng tubig na bumabagsak sa lupa ay biglang nagtagpo, at agad na nag-coagulate. Pagkatapos ay bigla siyang naging hugis tao, at kasama nito ang kanyang makapangyarihang kamao. Malakas ang suntok na ito. Bagamat gustong bumangon ng Aaron, huli na para ipakita ito. Sa isang malakas na putok ay agad na tinamaan ang kanyang buong katawan at lumipad ng ilang metro. Matapos mag-crack ang buong dingding sa likod niya, tumalsik siya ng isang subo ng dugo at huminto ng husto. Nang hindi naghintay para sa Aaron na patatagin ang Diyos, nagkaroon ng isa pang malakas na putok. Ang taong Mercury ay biglang lumitaw sa paligid ng masamang matako, at pagkatapos ay sinuntok ito at direktang tinamaan. Halos katulad ni Han Sanchen, nabasag ang katawan nito at nabasag ang pader sa likod nito bago ito tumigil. Sa pagtingin sa isang tao at isang hayop, sila ay binugbog ng ganito sa isang sandali. Ang dalawang taong tubig ay tumingin sa kanila na may malamig na paghamak. Kamusta, Aaron? Masaya ba? Pinunasan ni Aaron ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at ngumiti, hindi naman masama, pero natatakot akong hindi ka makapaglaro. Nang marinig ito, nagtinginan ang dalawa na may kainahinala. Parang hindi nila inaasahan. Sa oras na ito, Aaron dared to say hard, para sa ating dalawa, ikaw are just a plaything in your hands. Are you still qualified to shout in front of US? Binata, upang gumala sa Jangho, kailangan mong malaman na ang iyong kakayahan, hindi ang iyong bibig. Bumagsak ang sinabi ng Water Beadman, at malamig din ang ngiti ng Mercury, itinaas ko lang ng bahagya ang kamay ko, at ganito ka na, tot. Hehe, binata, tanungin ko kayo ng mga matatanda, isang birtod na igalang ang matanda. Talaga bang itinuturing mo ang mga bagay na ito bilang gauchaw? Tumayo si Aaron sa sakit at tumingin sa kanila. Hinamak ng waterman ang ngumisi. Okay, may personalidad ako at hindi marunong magsalita ng maayos, pero gusto ko. Ang mga taong Mercury ay nanunuya sa galit. Give him a good time. Gusto ko rin itong matigas na asno na parang binata, kahit mabaho ang bibig. Ngumiti ang lalaking butil ng tubig. Ang dalawang lalaki ay biglang sumugod muli sa Aaron. Ang bilis nito ay kasing bilis ng hindi nakikita. Direktang nagngangalit si Aaron at nagtiis ng sakit. Biglang nadala ang buong energy niya sa katawan niya. Sa harap ng pag-atake ng dalawang tao, ang buong tao ay biglang makakalabas at direktang humarap. Ang double waterman ay napakabilis at psychedelic. Ang Aaron ay tiyak na hindi hanggal. Bumunot siya ng 8 gininto ang katawan at bumagsak kasama ang ulan ng espada. Hindi niya sinisira ang Black Armor at Frost Jade Armor. Gumising siya ng may lakas at direktang lumapit sa pag-atake at pagtatanggol. Wala akong pakialam kung gaano kakamulto. Sa dagandong ng galit, ang mga lalaki at mga kabayo sa magkabilang panig ay opisyal na nahulog sa labanan. Biglang,
Ang buong palasyo ay napuno ng apoy. At ang Yin-Chi ay tumalon ng hindi maayos. Dahil sa banggaan ng langit, kulog at apoy sa lupa, pumailang lang sa buong kalawakan ang balak na pagpatay. Ang pag-atake sa bahagi ng taong tubig ay lubhang makamulto, at ang paglipat ay mapanlinlang at nakamamatay. Ang Aaron ay bukas at matulungin, parehong nakakasakit at nagtatanggol, napakamapang api. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nito pinahintulutan ang Aaron na sakupin ang anumang kalamangan sa harap ng dalawa. Ang dahilan ay napakasimple. Halos kagaya ngayon, kahit na sinubukan ni Aaron ang kanyang makakaya na salakayin sila at kahit na direktang tamaan sila, ang kanilang mga katawan ay parang tubig. Direkta nilang sinira at natunaw ang pag-atake ng Aaron, at pagkatapos ay biglang nakabawi at naibalik sa orihinal na estado, at maaaring mabilis na lumaban laban sa Aaron sa batayan na ito. Kung hindi dahil sa metamorphosis ng Aaron sa defensive side, natatakot ako na siya ay nabugbog ng 2 taong ito. Bahagyang natigilan ang dalawa, tumingin kay Aaron at nakangiting sinabi, "Medyo mabangis ka, anak." Sa kasamaang palad, pediatrics lang ang mga kakayahan mo sa harap namin. Mas mabuting sumuko ka na at mamatay. Pediatrics. Napabuntong hininga si Aaron at tumawa. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang gamulong at nagmaneho sa kanyang buong katawan. Nakumpleto ang asol na ilaw, ito ba? Nahulog ang mga salita, sumambulat ang asol na liwanag. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa pagsabog ng liwanag, ikinulong ni Aaron ang kanyang sarili gamit ang 2 ron, at ang kanyang napakalakas na lakas ay ginawa pang baliw at walang hangin ang kanyang mga damit sa oras na ito. Nagkatinginan ang 2 water people at hindi maiwasang magseryoso saglit. Mula sa sitwasyon ng Aaron sa ngayon, hindi nila alam kung anong trabaho ang ginagamit ng Aaron, ngunit bilang isang mandirigma sa tunay na Diyos, ang mga taon ng karanasan at intuition ay malinaw na makakapagsabi sa kanila na ang pamamaraang ito ay hindi simple. Kasabay nito, may nakakalokang agos ng tubig sa kanilang mga kamay, na tila nagpupuyos ng umiikot na bola ng tubig. Si Aaron ay isa ring matatag na Diyos na may 2 mata, nakatitig sa kanila na parang lobo. Bakit? Hindi mo binitawan? Ano pang hinihintay mo? Ang taong Mercury ay sumigaw na may pagbabantay ngunit provocation. Hinawakan din ng mga taong Shuizo ang handball sa kanilang mga kamay at agad na naghanda upang gumawa ng mga hakbang laban sa pag-atake ng Aaron. Pero si Aaron ay nakatitig lang sa kanila nang walang aksyon. Pakiramdam ng mga taong Mercury ay hindi pinansin ang kanilang mga salita. Kapag medyo galit sila, nagtatawanan ang mga taong malapit sa di kalayuan sa oras na ito. Hindi mo ba nakikita? Tingnan ang Mercury, mga tao ay hindi maintindihan, tubig mga tao malamig na boses, disdain, isang ngiti. Ang pamamaraang ito ay talagang kakaiba at naglalaman ng malaking kapangyarihan, ngunit ito ay malinaw na kahit na siya ay nahuli sa pamamagitan ng isang mahiwagang pamamaraan, hindi niya ito makakain sa mga tuntunin ng kanyang katawan at paglilinang. Sa isang pares ng maliliit na paa ng elepante at sa bigat ng isang matanda na elepante, kaya ba nitong yurokan ang mga patay na tao? Siguro. Pero at least nakakalakad siya ng maayos mag-isa. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, tumawa ng malakas ang mga Shuizo, na parang hindi na nila pinansin ang Aaron. Matapos matigilan sandali ang taong Mercury, hindi nagtagal ay naaninag niya ito. Hehe, nakangiting sabi, "No wonder this boy hold it for so long, but actually he stood there and didn't move. I thought this boy was very vigilant. After a long time, it is clear that this boy was still brewing energy sa oras na ito." Mabahong bata, wala bang nagsabi sa iyo na kung ang pinakamakapangyarihang mga spell ay hindi magagawa sa oras at mabilis, lahat sila ay ipinaubaya sa kaaway upang salakayin ang iyong gate ng buhay ng kusa. Hayaan ang iyong kaaway na magturo sa iyo sa hukuman, kung gayon ang iyong pagtatapos ay maaaring isa lamang. Mamatay. Nang bumagsak ang mga salita, ang taong Mercury at ang taong butil ng tubig ay bamuka ang kanilang mga bibig at sabay na ngumiti. Sa susunod na segundo, ang 2 figure ay sumugod sa Aaron sa parehong oras. Sa oras na ito, ang Aaron ay sumabog sa isang bakas ng kagalakan sa kanyang malalim na mga mata na parang isang lobo. Hinihintay ko lang kayong 2 matandang kalbong asno na gawin ito. Malamig na ngumiti si Aaron at biglang gumalaw sa kamay niya.
Ang sirang panaginip ay nilalamon ang kaluluwa. Sa mabangis na boses ni Aaron, ang bughaw na liwanag sa kanyang katawan ay biglang huminto at sumabog sa susunod na segundo. 1 pulgada ng puting liwanag ang lumipad pasulong kasama ang 2 ron shackles sa Aaron. Ano? Sa pagtingin sa direktang pagsabog ng puting liwanag at 2 talisman shackle, halatang hindi ito inaasahan ng 2 tao sa tubig. Inihanda na ni Aaron, isang binata, ang lahat. Siya ay naghihintay na sila ang manguna. You hateful little devil, do you think you won by this plotting against us like this? I tell you, you are too young. Hindi mo ba alam ang kakayahan ko ngayon lang? Gusto mo pa akong saktan? Nonsense. Gusto kitang turuan ng leksyon ngayon. Tingnan mo kung ano ang luya o matandang maanghang. Bumagsak ang mga salita ng 2 tao, at ang isa sa kanila ay biglang nagsindi ng puting ilaw at ang isa naman ay pilak na ilaw. Ang kanilang enerhiya at bilis ay tumaas din ng mabilis upang maging mas mabangis, at dumiretso sa Aaron sa isang mas mabangis na saloobin. Sa oras na ito, ang mga mata ni Aaron ay nakatitig din sa puting liwanag at tanikala. Kinakabahan din siya. Hindi ko alam kung paano magtatapos ang hakbang na ito. Storytelling channel sa YouTube. Wow! Ano? Ito. Ngunit sa pagmamadali nila sa pagitan ng pagbilis, ang puting ilaw at ang ron chain ay biglang dumaikit sa kanilang harapan. Walang pagsabog o kahit isang matinding away sa pagitan ng dalawa. Mga kalahating metro lang sa harap nila, sa pagitan ng pagsabog ng puting liwanag, biglang humiwalay sa isa't isa ang 2 ron chain. Pagkatapos nito, ang lahat ng uri ng kakaibang ron ay nabuo ng isang parisukat na hanay. Sa sandaling nabuo ang square array, ang mga ron ay konektado sa serye sa bawat isa. Pagkalabas ng asol na ilaw, biglang tumigil ang mercury at mga patak ng tubig sa hangin. Kalahating metro lang sa harap ng ron square wall, hindi na sila makaasenso o makaatres. Bakit? Paano kaya? Halatang gulat na gulat ang lalaking Mercury. Bakit niya inaasahan na ang kanyang malakas na pag-atake ay hindi makakasakit sa Aaron, ngunit siya ay mahuhulog sa isang dilema sa oras na ito? Medyo naalarma rin ang lalaking Shuezo. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit natagpuan na ang kanyang anti-Buddha ay hindi makontrol ng kanyang sarili. Mahigpit siyang hinigop ng kakaibang hanay ng Runyin sa kanyang harapan. Anong kakaibang spell? Sinulyapan ng taong Mercury ang taong patak ng tubig. Tumango rin ang lalaking Shuezo, isang masamang pinto talaga ang batang ito. Hindi natin siya mapipigil. Ang mga salita ay nahulog. 2 tao ang tila naabot ang ilang uri ng pinagkasunduan, biglang, ang kanilang katawan ay nagpapadala ng isang pagsabog ng malakas na liwanag. Aaron ay hindi nakikita ng malinaw, ngunit ang kanyang puso ay malamig. Hindi. Tamang-tama, sa sandaling bumaba ang boses, nakita nila ang isang patak ng tubig na tumutulo mula sa kanilang mga katawan. Nang maglaon, ang 2 patak ng tubig ay mabilis na umabot sa Aaron. Isa na namang nakakatuwang galaw. Talagang galit si Aaron, ngunit sa harap ng gayong pag-atake, wala siyang paraan sa ngayon. Maaari lamang siyang magpataw ng depensa at katayin. Bang! Oo naman, sa isang malakas na ingay, ang buong katawan ni Aaron ay direktang nataman sa 70 degree na liko, at pagkatapos ay lumipad pa atras ng halos 10 metro. Boom! Nabasag ang pader, at ang buong katawan ni Aaron ay kalahating nakalagay sa matigas na pader. Huminga ng malalim si Aaron. Naramdaman na lang niya na halos wala ng silbi ang buong tao. Matinding sakit ang tumama sa buong katawan, at ang mabangis na impact ay naging maayos ang pagdaloy ng kanyang dugo. Nang walang suporta ng enerhiya ng Aaron, ang sining ng yuwang doon ay biglang nawala ang espiritu nito, at ang rune seal ay gumuho, naging mapusyaw na usok at nagkalat kasabay ng hangin. Ang Mercury man at Water Bead man ay muling naging hugis tao. Sa pagtingin sa Aaron na ganap na nakaimbed sa dingding, hindi nila maiwasang mapangiti. Napakalinaw nila tungkol sa tigas ng gusali ng Mon Palace. Ang dingding ng Mon Palace ay gawa sa pinakamatigas na malamig na bato sa lawa. Lahat ay mahirap sirain. Sa iyong katawan, maaari mong iuntog ang malamig na pader ng bato sa ganoong paraan. Kailangan kong sabihin, binata, ang iyong katawan ay hindi karaniwan. Tumawa ang taong Mercury. Malamig ding sumagot ang Water Bead man at sinabing, anong magagawa ko? Huwag mong sabihing hindi totoong Diyos ang batang ito,
lalo pat tunay na Diyos. Kahit meron, ano ang pinagkaiba nito, at basura? Nang marinig ito, mahinang tumango rin ang taong Mercury, sa kasamaang palad, siya ay isang mabuting panla, ngunit nakilala niya tayo. Ha 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 ha. Pareho silang nagtaas ng boses at tumawa ng malakas, walang tigil. Ang mga ngipin ni Aaron ay nagsara ng mahigpit at ang kanyang galit ay nagsimula sa kanyang puso. Gayunpaman, ang banggaan, tulad ng sinabi nila, ay halos masira. Huwag mong sabihing gusto mong bumangon at suntukin sila, kahit gusto mo lang gumalaw, napakahirap. Tot, nakakaawa, nakakaawa. Nakakalungkot talagang marinig at umiyak kapag malapit ka ng mamatay. Pero sayang naman at hindi tayo naging mabuti. Sa kabaligtaran, hey, ang gusto natin ay makita ang mga desperado, walang magawa at nakakaawa na pakikibakan ng mga tao bago sila mamatay. Ngumisi ang lalaking Shuizo at tumingin sa lalaking Mercury sa tabi niya. Nagkatinginan sila at ngumiti, pagkatapos ay dahan-dahan silang naglakad patungo sa Aaron. Para sa kanila, ang Aaron ay ang manok na nakatali sa kamatayan, naghihintay sa huling kutsilyo na ginamit nila sa kanyang lalamunan. Ngunit nang malapit na sila sa Aaron, bahagyang tumunog ang mga yabag ng paa sa buong palasyo. Dada, hindi maiwasang lumingon ng Mercury at mga tao sa tubig. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!